Kung may anak kang maselan, imposibleng hindi niya magugustuhan ito. Meron ako ditong natirang tinapay. Maaari kayong gumamit ng loaf bread o tasty or sliced bread, kung ano man tawag sa inyo. Tapos, pira-pirasuhin lang natin ito at gagamitan natin itong food processor. Ganito magiging itsura niya at saka natin ihahalo dito ang chicken breast. Kinat ko to into cubes para mas madali siyang madurog mamaya. Tapos, tinimplahan ko ito ng asin, onion powder, garlic powder, paprika, paminta, harina, at itlog. Ganito ang naging consistency niya at itatabi muna natin to dahil ipiprepare naman natin yung ibang ingredients. Mag-crack tayo ng isang egg, buti na lang talaga at hinuhugasan natin ang egg bago natin gamitin. Tapos, tinimplahan natin ito ng konting asin at paminta. Ito naman ay optional, naglagay ako ng konting gatas. Ito ay evaporated milk, pwede rin naman ang fresh milk. Tapos ito namang breadcrumbs, dahil malalaki ang butil ay mas pinino ko ito. Pero pwede rin namang hindi na kung mas bet ninyo ng ganito. Naglagay naman ako ng mantika sa aking palad, malinis po ang aking kamay, hinugasan ko itong mabuti. Gumamit ako dito ng 1 tablespoon na scooper para pantay-pantay. At mag-create tayo dito ng nugget style. Alam naman natin na paborito ng ating mga chikiting ang chicken nuggets, kaya gagawa tayo ng sarili natin para siguradong malinis at walang preservatives. Tapos, i-coat natin ito sa egg at saka natin ididiretso sa breadcrumbs. Pwede din naman, i-coat nyo muna sa cornstarch, tapos egg, tapos breadcrumbs. Make sure lang na ma-coat ito mabuti ng breadcrumbs para mas makapit. I-arrange lang natin ito sa lalagyan, tapos after ng first layer, naglagay ako dito ng plastic at saka ko pinatungan itong iba pa. Oops! Nalaglag ang aking camera. Tapos tinakpan ko na ito at ilalagay natin sa freezer for about 2 to 3 hours o kaya naman ay overnight. O diba, ang tigas na niya, tsaka na natin to ipiprito. Ang gamit kong apoy dito ay sobrang hina dahil nasubukan ko ng gumamit dito ng medium heat ay ang bilis lang talagang nasunog dahil madaling maluto ang breadcrumbs. At least pag mahina, maluluto pa rin hanggang loob. Overall, nakagawa ako nito ng 33 pieces. Tapos, yung natira ay aking nilagay sa ziplock. Pwede rin naman sa container. Tapos, nilagyan ko ito ng label at kung kailan ko ito nagawa. Tapos, inilagay ko ulit ito sa freezer para may pambaon-baon ng aking estudyante. At narito na nga ang ating homemade chicken nuggets. Ito nga pala ay request ng aking estudyante. Nang matikman niya ay nagustuhan niya. At anytime pwede siyang magluto dahil high school naman na siya. Kaya wala ng problema sa kanyang babaunin.